Purihin po ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po ang lahat, tayo po ay aawit at magpuri sa Panginoon. Come, Holy Spirit, come. Sinasamba namin kayo, Banal na Espiritu, sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, at dinako yun naman po kami, Panginoon, sa pag-aaral ninyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa panibagong lakas at panibagong pag-asa na patuloy na ipinagkaloob po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagising niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, kayo ang higit namin ninanasa sa oras na ito, Panginoon. Higit namin ninanasa inyong pagkilos, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na samahan niyo po ako sa pangangaral ninyong banal na salita, Panginoon. Salamat sa pribilehiyong ito na patuloy na magamit, Panginoon, pang magayag ninyong banal na salita.
Lord, alam niyo po ang kakayanan ko, tanging sa iyo lang ako umaasa, Panginoon. Sa iyo lang ako humihingi ng karunungan at kaunawaan sa inyong banal na salita. Naway gabayan niyo po ako at samahan po ako ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, O Diyos. Dalangin ko rin po na ipaunawan niyo po sa bawat isa ang mensahe niyo po sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, aaral po tayo ng salita ng Diyos. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Galatia. Chapter 5. Basa po tayo. Sa verse 16, sabi dito, ang pamumuhay sa banal na Espiritu. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi nyo magawa ang gusto nyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa nasa ng laman ay makikilala sa gawa nila, sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit, pagkalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Verse 22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So, pag-aaralan po natin sa umagang ito ay dalawang uri po ng pamumuhay. Una ay yung pamumuhay sa laman. Sabi dito sa Galatians chapter 5, ang sinumang namumuhay sa laman ay ayaw ng banal na Espiritu. At ang sinumang namumuhay sa laman ay hinatulan na. Sabi dito sa Galatians chapter 5, basahin natin ulit. Kaya namuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi niyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa nasa ng laman. So, ano yung ginagawa ng pagnanasa ng laman? Sabi naman dito, ang mga taong sumusunod sa nasa ng laman ay makikilala sa mga ginagawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkamakasirili, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkakainggit-inggit, pagkakalasing, pagkakabahaba, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. So sinabi ni Apostol Pablo dito, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noon. Si Apostol Pablo mismo, aminado siya na ginagawa niya ang ganitong pamumuhay noon, ngunit tinalikuran niya na po. Dahil alam niya at sinabi niya dito, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. No, clearly, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos yung mga namumuhay na ayon sa laman. Hindi sa patnubay ng banal na Espiritu. Sabi naman sa verse 24, laktaw po tayo verse 24. Ngunit, sabi dito, ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. So tayo mga mananampalataya ng Diyos, tayo mga tumanggap kay Kristo, no? Ipinako na daw yung mga pagnanasa natin sa laman. So yung cross, alam naman natin yung cross ng Kalbaryo
nagre-represent po yon sa kasalanan natin. At ipinako si Kristo sa krus, dumanak yung kanyang dugo. At mula doon sa dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, nilinis yung mga kasalanan natin. At sa pamamagitan doon sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nilinis yung mga kasalanan natin. Ibig sabihin, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, naligtas tayo sa pagkakasala. So, kung namumuhay na tayo sa kung tinanggap na natin si Kristo sa buhay natin, hindi na tayo namumuhay sa laman. Sabi naman sa 2 Korinto 5:17, ano po ang nakasulat sa 2 Korinto 5:17? Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. So ibig sabihin, hindi na tayo namumuhay sa laman. Wala na yung dati nating pagkatao. So ano yung pangalawang pamumuhay? Sa patnubay ng banal na Espiritu. Ano yung rule ng banal na Espiritu sa buhay natin? Sabi ng Panginoong Hesus sa John 14. John 14, verse 17. Sabi dito, siya, ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan, hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Pero sabi dito, bago yung verse 17, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos at hihilingin ko sa Ama na bibigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Ibig sabihin, kung tayo ay nasa kay Kristo, kung mahal natin ang Diyos, kung totoong sumusunod tayo sa Panginoon, kung totoong naisuko natin yung buhay natin, yung ibinigay natin yung buhay natin sa Diyos, sa atin po yung banal na Espiritu. At ano yung rule ng banal na Espiritu sa atin? Una, sinabi dito, siya yung tagapagturo ng katotohanan. Verse 26 pa rin ng John chapter 14. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. John chapter 16, verse kayo na lang po ang magbasa sa verse 7. Sabi dito, kung babasahin natin, kasi medyo mahaba-haba yung talata, ipapakita ng banal na Espiritu yung katangian natin makasalanan. At sabi dito, verse 11, laktaw na lang po ako, diretso na lang po ako. Ipapakita rin niya sa kanila na ahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga taong makamundo. So, ipinapakita ng banal na Espiritu, kumbaga isinisiwalat ng banal na Espiritu yung mga makasalanan o yung kasalanan ginagawa natin. At sinasabi dito na hahatulan niya. So the Holy Spirit is a judge. So verse 13, kung babasahin natin, pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. He is a teacher, he is a judge. Nagagay din po siya sa atin. Sabi naman po ni Apostol Pablo sa Efeso chapter verse 1. Medyo binibilisan ko po kasi mahaba o malawak po itong katuroang ito po
Efeso chapter 1, verse 13. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig nyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maligtas sa pamananampalataya nyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pag-aari na niya kayo. Ang banal na Espiritu, ang katibayan na matanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. So, una siya ay teacher, siya ay judge, siya ay guide. Ngayon naman, siya yung garansya natin. Siya yung katibayan na maliligtas tayo, na tayo ay nakay Kristo pag nasa atin yung banal na Espiritu. So sabi pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 3 verse 16. Sabi dito, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos. At ang templong iyon ay walang iba kundi tayo. So ibig sabihin, tumatahan po sa atin yung banal na Espiritu. At kung tumatahan sa atin yung banal na Espiritu, wala na yung pamumuhay natin sa laman. Wala na yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 na pamumuhay ng sa laman. Hindi na yun yung sinusunod natin, kundi namumuhay na tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. At kung namumuhay tayo sa patnubay ng banal na Espiritu, ano po yung makikita sa atin? Yung bunga. So ano yung bunga ng banal na Espiritu? Una, pag-ibig. Sabi dito, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, mapapansin po natin nauuna na naman ang pag-ibig. Take note, pag-ibig. Diba sabi sa salita ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa sanlibutan, tayong lahat ay naligtas. Sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. No? Ang Diyos ay pag-ibig at dahil sa kanyang pag-ibig tayo naligtas, tayo rin ay natutong umibig. So, nauuna yung salitang pag-ibig. Bakit po? Salitang pag-ibig. Sabi sa unang Korinto chapter 13, ano yung salitang pag-ibig? Ang taong may pag-ibig ay, sabi dito, mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan, hindi sumusuko, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Ang taong may pag-ibig. Pag-ibig po ito ng bunga ng banal na Espiritu. So, imagine niyo po kung ang pag-ibig unang nag-ooperate sa atin. Alam niyo po, yung natitirang bunga ng banal na Espiritu, yung sumusunod sa pag-ibig, yung kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, ay mag-ooperate din po ito sa atin lahat. Imagine niyo po kung wala po tayong pag-ibig. Masusumpungan po kaya natin yung kagalakan sa Panginoon o sa tao? Kung wala tayong pag-ibig, magkakaroon po kaya tayo ng kapayapaan sa puso, sa Diyos, o kaya sa tao? Di ba po, kung wala tayong pag-ibig, ano yung laging ginagawa ng tao? Walang pag-ibig, gulo. Gulo yung hinahanap. Laging magagalitin. Hindi malapitan. Walang pag-ibig, hindi rin natin kayang pagtiisan yung tao.
Lalo na yung Diyos na hindi natin nakikita. Kung wala tayong pag-ibig, matagal na siguro nating tinalikuran siya. Pray ako ng pray sa inyo, Panginoon. Alam ko hindi ko kayo nakikita. Pag hindi natutugon yung mga panalangin, kabutihan, hindi natin kayang gumawa ng kabutihan kung wala tayong pag-ibig. Kagandahang loob, hindi natin yun kayang gawin kung wala tayong pag-ibig. Hindi natin kayang maging tapat kung wala tayong pag-ibig. Kahinahunan, hindi natin kayang maging mahinahon kung wala tayong pag-ibig. At lalong higit, yung pagpigil sa sarili. No? Gaano kahalaga yung pag-ibig? Kung babalikan natin yung unang Korinto chapter 13, sabi doon, kung makapagsasalita man ako ng lingwahe ng mga anghel o kaya makapag-speaking in tongues, no? Kung wala naman akong pag-ibig, walang silbi. Ibig sabihin, walang silbi yung pagiging anointing. Kung wala namang pag-ibig. Kung makakapaglipat man ako ng bundok, o kaya kung malaki yung pananampalataya ng tao, ng tayo, kung malaki yung pananampalataya natin, kung wala naman tayong pag-ibig, walang silbi. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig. Ito yung nasain natin na mapasa atin yung totoong pag-ibig, yung lalo na yung bunga ng banal na Espiritu. Tsaka na natin nasain yung kaloob. Pag nag-ooperate sa atin ang buo yung bunga ng banal na Espiritu. Dapat makita muna sa atin yung katangian ng banal na Espiritu. Tsaka natin nasain yung kaloob ng banal na Espiritu. Kasi useless ang lahat. Useless yung pagiging anointing. Wala kang pakialam sa kapatiran mo. Wala kang pakialam sa mga mahihinang kapatiran mo. Preach ka lang ng preach. Out of love. Walang pag-ibig. So, imagine niyo po, kung nasa atin yung pag-ibig, kung totoong nag-ooperate yung pag-ibig sa atin, vice versa, yung sinabi ko kanina. Kung nag-ooperate yung pag-ibig sa atin, no, yung kagalakan, masusumpungan natin sa Panginoon. Masusumpungan natin sa tao. Kahit anumang sitwasyon natin na pagdadaanan natin, no, nakikita pa rin natin yung kagalakan. At kung may pag-ibig tayo, kapayapaan lagi ang ating nararanasan. Kapayapaan ang lagi nating iniisip. Umiiwas tayo sa gulo. Maaring may pagkakataon na may maninira sa atin, mga away sa atin. Pero nananatili yung kapayapaan sa atin. At kung may pag-ibig tayo, kung nasa atin yung pag-ibig na bunga ng banal na Espiritu, nagagawa rin natin pagtiisan. Lahat, sitwasyon, lahat na nakapaligid sa atin. Hindi lahat ng nakapaligid sa atin ay talagang nakakatulong sa atin. Minsan pa nga na nandun yung pakikipagkiskisan sa kapatid mo sa bahay, kapamilya, no? Pero nandun yung pagtitiis dahil may pag-ibig tayo. Kabutihan. Kaya ba natin gumawa ng kabutihan kung wala tayong pag-ibig? Siyempre, hindi. Bunga daw ng banal na Espiritu yung kabutihan. At kagandahang loob. No? Kagandahang loob. Katapatan. Sabi sa salita ng Diyos, ang Diyos lang ang naging tapat. Kahit tayo yung naging makasalanan sa kanyang harapan, nanatili pa rin siyang tapat sa atin. At kung tayo'y mayroong pag-ibig,
natututo din tayong maging tapat. Una sa Diyos, natututo din tayong maging tapat sa ating paglilingkod sa tao at sa Diyos. No? Natututo tayong maging tapat sa ministry na pinagkatiwala sa atin. Anumang ministry na hinahawakan natin, natututo nating pagtapatan dahil sa pag-ibig ng banal na Espiritu, o bunga ng banal na Espiritu. At sabi pa dito, katapatan, kahinahunan. Saan ba ina-apply itong salitang kahinahunan? Sa pagpapayo po. Di ba po? Sabi sa chapter 6, verse 1, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu, ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon, ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon. No? Madalas nagagamit itong salitang kahinahunan sa pagpapayo po. Meron ba rito nagpapayo na nauuna yung galit? Paano makakapag-amin yung humihingi ng payo? Kung alam ng nagkasala na ganun yung tao. Di ba po? Paano siya lalapit? Kasi madalas may nagpapayo, ang nangyayari, napapalayo tuloy yung tao. Kasi yung nagpayo, imbis sa halip na palakasin yung pinapayuhan, kinokondem. Ang Panginoong Hesus po sa John chapter 8, kung naaalala niyo po, hinahanapan siya ng butas ng mga Pariseyo, yung babae na nahuling nangangalun niya. Ikinaladkad ng mga Pariseyo, ng mga tagapagturo ng kautusan, dinala sa Panginoong Hesus. Ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa babae? Hindi po niya hinusgahan, di ba po? Sabi niya dun, kung talagang, sabi niya, kung sino man, yung nagdala sa babaeng nagkasala na nahuling mga lunya, o kung sino man sa inyo, yung mga hindi nagkasala, siya yung unang bumato. Kasi sabi ng mga Pariseyo, na ayon sa salita ng Diyos, ayon sa sulat ni Moises sa kautusan, babatuhin daw yung nahuli ng pangangalunya. Pero ang Diyos mismo, hindi niya hinatulan yung babae. Sige, kung talagang nahuli siya sa pagkakasala, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, kung sino man yung hindi nagkasala, ibig sabihin po doon, kung sino man hindi nangangalunya, lahat sila tumalikod, no? Wala tuloy nakapaghatol. Lahat nung kumaladkad doon sa babae, umalis. Ganun din po ang Panginoon, hindi niya hinatulan yung babae. Ano yung sabi na sa babae, talikuran mo na yung kasalanan. Hindi naligtas to yung babae. Ganun din sa atin. Kailangan natin na magpayo tayo. Meron tayong kung magpayo man tayo, kung meron tayong kapatid na nanghina o nahulog sa tukso o kasalanan, hindi natin dapat i-down. No? Tulungan. Sabi ni Apostol Pablo, tulungan. At pagpigil, panghuli, pagpigil sa sarili. Pagpigil sa sarili. Anumang klaseng tukso ng laman, sexual, ano yung natural sa atin na hindi natin mapigilan, hindi na patungkol sa sexual eh. Alam mo, marami nang umaagaw sa atensyon natin ngayon na talagang halimbawa yung online games, no? Sumisira po ito sa buhay natin mananampalataya. Ako personally, galing ako sa ganyan na struggle, no? Hilig din ng laman paglalaro. Pero nung
pag sumasa atin yung banal na Espiritu, nakakayanan natin pigilan lahat ng gusto natin. At yung bunga ng banal na Espiritu po, hindi lang po ito pang church. No? Dapat dala-dala natin to kahit saan. Hindi lang, pag nakikita ka ng miyembro mo, representable ka sa harapan nila. Nakikita yung bunga, yung pag-ibig. Paano pagdating mo sa iyong sambahayan? O kaya pag nasa labas ka, nakikita pa kaya yung bunga ng banal na Espiritu sa atin? Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, dapat nakikita sa atin yung banal na Espiritu. No? Baka yung iba dyan, okay ka sa harapan ng tao na tumatayo ka, pinapalakpakan ka, praise God, ang galing magsalita. Pero pagdating sa tahanan mo, inaaway mo yung asawa mo. Wala kang pakialam sa anak mo. Sinisiraan mo yung asawa mo. Tinatakot mo yung asawa mo. Nasaan na yung pag-ibig? Nasaan na yung bunga ng banal na Espiritu? Inubad na. Nasa bahay na eh. Inuulit ko, yung namumuhay sa banal na Espiritu, sa patnubay ng banal na Espiritu, wala na yung dati nating pagkatao. At kung meron pa man na namumuhay sa laman, talikuran na po natin. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ayaw ng banal na Espiritu ang ginagawa ng laman. Sabi ng Panginoong Hesus, sa atin lang ang banal na Espiritu kung sumusunod tayo sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Yun lamang po ang mensahe sa atin sa umagang ito. Maraming salamat po. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. We glorify your holy name. Lord, totoo po, Panginoon, na pag kami ay namumuhay sa patnubay niyo, Panginoon, nagagawa namin ang lahat ng bagay, Panginoon. Nagagawa namin, Panginoon, na sumunod sa inyong kalooban, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, pag nag-operate sa amin ang pag-ibig niyo, Panginoon. Nagagawa namin, Panginoon, na mamuhay na may kapayapaan, na may kahinahunan, na may kagalakan, Panginoon, na may pagtitiis, O Diyos, na may pag-asa, dahil sa tulong ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. At tulungan niyo po, O Diyos, ang mga kapatid ko, Panginoon, na struggle, Panginoon, na nag-struggle pa rin sa laman, Panginoon, nakikipagbaka pa rin sa laman, O Diyos. Tulungan niyo po sila na makalaya, Panginoon. Dahil hindi niyo inilagay sa amin ang banal na Espiritu, Panginoon, upang kami magkasala, Panginoon, kundi maging malaya sa kasalanan, O Diyos. Tulungan niyo po ang mga kapatid ko po, Panginoon, na nag-i-struggle, O Diyos. Tulungan niyo po silang makalaya, Panginoon. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Dalangin namin patuloy na kumilos kayo sa aming buhay. Kayo ang manguna sa amin at sa lahat na aming gagawin sa buong araw na ito. Magpagharian niyo po, Panginoon, naway maging mabangong samyo ang bawat gagawin namin sa umagang ito, Panginoon. Naway maging paglilingkod namin ito sa inyo, Panginoon, lahat ng aming gagawin sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. I-provide niyo rin po ang lahat ng aming pangangailangan sa buong araw na ito. Alam namin na sapat ang biyaya niyo po sa aming buhay, Panginoon. Kailanman hindi po kayo nagkukulang sa amin. Dalangin ko po, O Diyos, ang lahat ng tulong niyo mula sa biyaya, sa habag, sa awa niyo, Panginoon, at sa katapatan niyo po sa aming buhay. Punuhin niyo kami ng inyong banal na Espiritu, punuhin niyo kami ng inyong pag-ibig, Panginoon, at pagkaisahin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagharian niyo po ang buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang